ang ating episode for today. Bayot episode. Kung hindi kayo familiar guys sa Bayot episode, ito yung bring your own topic. But kada episode meron kaming baon na dalawang topic ni Bonbon. Di namin alam kung ano yung ibabato namin dito na topic. Kaya parang super interesting din kasi forced yung mga host na mag-isip ng sarili ng topic versus dun sa usual na ginagawa namin na meron lang specific na topic for almost 2 hours na kwentuhan. So, hindi ko alam kung matagal to or kung ilang oras aabutin na itong episode na to. Pero let's see. Pero bago yun, housekeeping muna. Shoutout sa ating mga Patreon subscribers. Currently, meron tayong 43. Thank you guys. Sana umabot ng 50 bago matapos tong taon na to. And shoutout sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Mako, at si Admiral RD Casimiro. Yun. Tapos kung nakikinig kayo ng podcast sa Spotify, dun yung audio version. Kapag video gusto nyo sa YouTube. Pero merong nag-PM sa akin nung nakaraan, i-ano ko lang Bonbon. Hanapin ko yung PM niya sa akin kasi late ko lang to nalaman. Hindi ako familiar dito eh. Tawag dito. Yan. Dahil siguro hindi naman ako naka-ano ka ba? Naka-subscribe ka ba sa YouTube? Mo? Hindi. I mean, ano tawag din yung premium? Oo. Ay, hindi. Ay, hindi. May hacks lang ako sa YouTube kaya walang ads. Okay. So, di ba pag nag-subscribe ka pag nag-ano ka sa YouTube, yung premium, is mawawala yung ads. And kapag nakaganon ka pala, pwede yung yung makikinig ka ng music or ng video tapos yung ilalak mo. Usually kasi di ba pag mag-i-stop siya. And meron ding option doon na parang magiging podcast siya in a sense. So, kung si Lane, yung nag-PM sa akin, si Lane Matthew ba yung pronunciation nito? Iba kasi yung spelling niya ng Matthew. Mutthuw. So, Matthew siguro yun, no? Si Lane Matthew Abiog, sabi niya, nakasubscribe siya sa YouTube at pwede pala siyang pakinggan as podcast. Meron dito yung YouTube Music yata ito. Familiar ka ba dito? Oo, pero di ko pa nagagamit yan kasi mahal. Naka-Spotify na kasi ako eh. Ako din eh. Pag audio kasi, Spotify ako. Tapos kapag video, YouTube, parang ganyan. Kasi pag video, ano yun pang TV yun for me. Tapos pag Spotify is pag, yun nga, audio lang. So, just in case mayroong mga naka-premium, siguro gusto lang idagdag ni Lane na baka may mga listeners tayo katulad niya na naka-premium, pwede daw gamitin yung YouTube kung kahit audio lang, hindi lang video. Kasi di ba lagi kong pinopromote or lagi namin pinopromote na kung gusto nung manood ng video, YouTube. Kapag audio, Spotify. Pwede rin pala kahit YouTube. Basta nakasubscribe ka. Is gagawin mong audio version. So, yun. Kumusta muna tayo? Anong balita sa'yo? Tagal natin din nag-usap. Anong ganap sa'yo? Ang highlight ay na-achieve ko ang Nirvana after kong mag-Thailand. Wow. Para na ako, hindi yan totoo. Medyo, excuse me. Parang medyo, may regret ako ng slight kasi dapat pala nag-travel na ako abroad. Nung medyo bata pa ako. Kasi masaya siya, tapos eye-opening. Marirealize mo kung gaano ka-fuck up yung Pinas. Wow. Okay. Third world country din yung Thailand, pero nagulat ako, ang ganda, ang bait ng mga tao, ang linis ng hangin, walang nagbubusina kahit traffic, respectful sila sa daan, walang nag-overtake. Kahit mainit, parang all smiles yung mga tao. All smiles naman tayo. Diba yun nga yung yun nga yung parang inaano na toxic positivity na parang romanticize na kahit kahit pasukin tayo ng bagyo, resilient tayo, lagi lang tayo nakasmile, mga ganang shit. Hindi, pero ibang level yung nila kabaitan nila. Siguro kasi majority sa kanila ay nagpa-practice ng Buddhism.
Tapos ang sarap ng pagkain nila kahit walang karne. Mm. Maayos yung transpo, maayos yung malls, maayos yung mga park. Parang, this could be the Philippines, Wow. sir, if walang ano. Pero yun, masaya. So, baka ano, gusto kong mag-travel ulit. Mm. Siguro, next year, end of the year. Masaya, masaya. Parang ano, na-enjoy ko yung buhay. Tapos na-realize ko na, ang liit lang natin ng mga tao. Mm. Sobrang minor lang ng mga issues natin compared dun sa pwedeng ma-explore sa mundo. Ngayon, Pero nung sinabi mo na Nirvana, ang ina-expect ko parang nag-ano ka doon, nagdubi ka doon. Hindi pala 'yon. Or Nirvana. actually, gusto ko Okay. nga Okay. wait lang, hindi Okay. ko na-try Okay. kasi kasama namin yung ate ko, ayaw niya. Pero yung asawa, si Kuya Eric, asawa niya, inaayaw ko, sabi ko, "Kuya Eric, try natin yung shrooms kahit isa lang." Kaso gagalit yung ate ko, eh. Mm. So, hindi ko rin na-try. Pero illegal siya dun, ta's Mm. nakakalat lang siya, naka-display sa daan. Nabanggit mo yung pagkain. Marami rin Hmm, ako naririnig na okay nga rin talaga yung pagkain sa Thailand. Ang na-experience sa Thailand yung pad thai, 'di ba? ang sarap ng 'Di ba? authentic na pad thai, ang Holy mura shit. pa. Holy shit. Oo, totoo, ang Dun lang sarap. ako kumain ng gulay na hilaw, Mm. yung ano lang, parang ini-steam, Mm. tsaka maanghang, dun lang. Ang saya, sarap, Nice. sulit. Ladyboy, nakapag-try ka? Joke lang. May nakita ako, pero ano lang, nakita ko lang, hindi Mm. ko in-interrupt. Mukha talaga silang ano, pretty girls. Oo. Mm. Nagsi-swing ka ba both ways? Hindi. Ang random ng tanong. May Hindi alam mo kasi yung sige, ikaw ah, muna. yung context kasi ng Nirvana, nung isang araw kasi, yung tropa ko sa Discord, tinatanong niya ako if interested daw ba akong mag-ano ulit, parang lumande, Mm. mag-date. Tapos sabi ko sa kanya, parang na-achieve ko na yung Nirvana. Hindi ko siya Hmm. kailangan at this point. Hmm. Pero ang question dun bago I think nasa sa'yo naman 'yan. Ano naman ang Ah, pake ko kung ano 'di ba or let's say para magbigay ng opinion about you or yung kung anong na-experience mo. Pero may point of comparison ka na ba ng Nirvana sa relationship versus diyaan para masabi mo na na-achieve mo na talaga yung Nirvana? Kasi baka naman yung mga past relationship mo hindi mo pa na-achieve talaga yung tugatog. ah, feeling ko kasi meron akong thought gas sa relationship, eh, na talagang nagche-check lahat. Si MH ba 'yan? Hindi. Hindi, Ano yun, parang yung second ex ko. Kahit hmm. yung papa ko gustong-gusto yun, eh. Kasi mabait siya, may kaya, tapos ano, laging Pogi? nagbibigay ng gifts. Oo, pogi rin, matangkad. Hmm, Basta lahat ng checklist check. nasa kanya. Kaso may ganyan Kaso yun, eh, boring, eh. Hindi, joke lang yun. Boring. Joke lang po yun. Teka lang, i-define natin yung boring. Boring sa anong aspeto? Ano kasi, tawag niyan, all aspects aside, good siya, except siguro dun sa paano niya i-handle yung relationship. Kasi 'pag nag-aaway kami, hindi talaga siya nakakapag-usap. Okay. Tapos medyo seloso. Kahit yung Hmm. mga K-pop idols na fina-follow ko dati na ano siya, eh, ayaw niya. Hmm. Ayaw niya rin ng colored hair, medyo controlling siya, ganyan. So yun, Hindi, bakit bakit yun naging boring? ha? Bakit yung parang hindi nagla-line up yung definition ng boring doon sa part na kasi ang ine-expect ko na sagot ng boring yung parang totally walang pakialam, hindi nagbibigay ng opinion or parang nonchalant lang. Ano, tawag niyan, abnormal kasi ako, eh. Hindi, joke Okay. lang. Ano tawag niyan, ano kasi gusto niya sumunod lang sa standards kung ano yung ine-expect sa'yo ng society, nandun lang siya. Ayoko kasi Gets. ng gano'n. Oo nga. Parang gusto ko kasi may freedom ako sa lahat ng ginagawa ko. Gets. Alam mo na-realize ko 'yan, yung sinasabi mo na 'yan, nung time na
magka-PM tayo sa basta sa Discord na parang gusto kong mag-set tayo ng schedule pagdating. Kunwari kasi 'di ba ikaw yung nag-a-upload ikaw nagda-download, ikaw nag-a-upload, ikaw yung nagka-cut ng videos na ina-upload. Sabi ko parang pwede mo mag-set tayo ng schedule para at least hindi na kita laging tatanungin. Expect ko na lang na okay sa let's say kunwari Thursday na-edit na ni Bonbon, na-upload na niya, tapos gagawa na lang ako ng thumbnail ganyan. Tapos parang sabi mo, ayoko loads ng ganyan, gusto ko lang, free-flowing lang ako. So ang sabi ko, sige, ganito lang, expect ko na lang from Monday to Friday, basta yun yung window mo, kailangan na-upload na yung video, tsaka nakat na. Okay. Sorry. Hindi, okay lang, kasi kung ganun ka nag-work bakit naman natin yan, babaguhin natin yan. Which is parang na-realize ko, okay, siguro iba-iba nga talaga yung tao. Kasi more on, mas gusto, hindi naman parang controlling in a sense, pero gusto ko lang yung may inaasahan na parang okay, doon sa araw na to, doon ko i-expect yung bagay na to, parang ganyan. Hindi lang doon sa napag-usapan natin about pag-upload ng video. Kahit yung sa recording or let's say sa trabaho, kahit nga yung loads kahit yung simple lang na okay nakaset, lagi ko na nabibigyan ng example. Kung nakaset ako, maglalaba ako ng Sabado, tapos let's say umulan or hindi natuloy, parang nasisira kagad yung araw ko. Kasi yun yung ina-expect ko na activity for that specific day and time. Tapos parang nahihirapan ako mag-function, nahihirapan akong humanap ng ibang gagawin kasi hindi natuloy yung activity na ina-expect ko for that day. May sagot ako dyan eh. Ano? Wala kang passive ba? I think wala kang passive kasi baka characteristic niya na may passive eh. Hindi, wala akong passive. Lang, kasi may work ako ng Monday to Friday, tapos nakaset na kasi yung ginagawa ko ng gantong oras work, tapos gantong oras laro. So yung mga extracurricular ko, ginagawa ko lang siya pag trip ko. Kaya minsan mas okay sa akin na hindi ako nagbibigay ng set dates. Mas nagagawan ko siya. If okay lang naman sa'yo. Oo naman, ako na nga lang yung humingi ng pabor sa'yo. Ako pa yung choosy. Diba? Okay lang naman yun and gets rin naman yun. So going back dun sa ex mo, mas gusto mo yung mas gusto mo ito na ba yung topic natin? Putang ina. So ayaw mo yung traditional siguro? Hindi naman. Ang hirap i-explain pero tawag yan. May mga ganap kasi siya nung hindi ko talaga gusto. Tapos, nagka-pandemic, di kami nagkita. Ayun, nagising na lang ako. Ayoko na. Ikaw yung umayaw? Oo. Nakipagkita ka, tapos parang closure ganyan? Nag-usap naman kami in person. Rin kasi, yung mindset niya kasi, pang upper class. Kasi may kaya talaga sila. Tapos may mga ilang philosophy ako na hindi talaga nag-a-align sa kanya. Tapos pinag-aawayan namin yun. And matigas siya. Hindi siya open sa changes. Which I think hindi yun mag-work sa akin in the long run. Kasi ako dynamic na tao. Joke lang. yung mga philosophies na ba yan, tumatawid sa, let's say, sa religion, sa politics, or... Oo. Medyo hard ako pagdating sa philosophy ko sa buhay. Hindi naman sa hard, pero it can bend, pero depende. Ganun. So, hindi uubra sa'yo, let's say, kunwari magjojowa ka tapos iba yung politics niya or iba yung religion niya? Depende kung INC siya or BBM. Joke. Ikakat ko to. Huwag ikat to. Hindi to. Kasama na sa... Hindi kasi Grabe naman yung yung pinagdikit mo, BBM tsaka INC. Kasi, hindi kasi ako believer ng blind faith. Tsaka hindi rin ako believer ng church. Di ba medyo strict yung INC? Kapag jumawa ka ng INC, kailangan mong mag-convert. Ganun yun eh. Ayoko. Pwede wag na. So INC siya? Sino? Yung ex mo? Hindi, wala pa akong pinapatulang INC. Pag nalaman kong INC, parang X. Gets naman.
Gets naman. I think, hindi naman yun attack necessarily dun sa INC. Nagkataon lang talaga na pag iba yung paniniwala, hindi Oo. talaga uubra. Di ba? Sa So, belief ko naman talaga eh. mahirap pag-usapan yun at mahirap din yun na conversation sa sa relationship, I think. Um, Mm. Kasi yung sa ex ko naman, hindi naman siya INC, hindi naman siya rin ganun ka-religious, pero believer siya. Tapos Oo. parang lagi ko siyang china-challenge dun sa belief niya. And kapag ganun minsan parang exhausting na rin, di ba? Parang tapos hindi kayo magtugma rin palagi. Pero Ano kasi dumarating sa punto na parang nagko-comply na lang ako in a sense. Yung kumbaga parang, alam mo yung feeling na manonood ka ng sine, hindi mo gusto yung papanoorin, pero sige, samahan na lang din kita. Para lang wala nang discussion mm, about it. Parang I mm, think ganun din, naging ganun din ako before sa pagsisimba. Ayoko magsimba, pero gusto mo magsimba, sama na lang kita. Kahit hindi ako parang nakafocus dun sa pagsisimba, just for the act na masamahan kita dun sa pagsisimba. Tsaka, same din siya, I think, kunwari yung lola ko kasi masyadong talagang sagrado, katoliko, parang nagsisimba ganyan-ganyan. Kunwari, lagi niya akong binibigyan ng kung ano-anong ganap, kunwari, kwintas na na ay na-bless na yan ni Father, ganyan-ganyan. Tapos praise, ay na-bless na yan ni Father. Hindi ako necessarily naniniwala dun sa mga blessed na ganun. Parang, hindi ko alam kung may buff talaga yun or plus stats kasi na-bless na ni Father, parang ganun. Pero susuotin ko yung bigay niya kasi bigay ng lola ko yun. Mahal ko yung lola ko eh. oo, Right? oo, Susuotin ko yun kahit not necessarily na naniniwala ka dun sa um, context nung item na yun or ng accessory na yun, di ba? Parang, so, anyway, interesting. Hindi ko alam yan okey sa'yo lang yun. ah. Alin? Yung mga ganyang mo, pananaw sa Ah, relationship. buhay. Oo. Anong naisip mo at May naging open ka ngayon sa ganyang Parang tinanong mo ako eh. parang before hindi ka dinadodge mo yung gantong mga question ko eh. Parang inaano mo lang eh. Anong nakain mo ngayon at open kang sumagot sa mga gantong tanong ko? Nakapag-Thailand kasi ako. Yung Na-achieve Thailand, ko yung no? nirvana. Sabi ko sa'yo eh, all these Mm. things don't matter to me now. Wow. Oo, lakas Alam mo yung mga ganyan, yung pag-abroad, ang unang, pag nakakapunta ako ng ibang lugar, let's say, kunwari nung pumunta ako Hmm, ng Davao, syempre Davao yun, right? Ang una kong napansin talaga doon is yung thickness nung, ay hindi, kasi di ba dito sa Maynila, parang mabigat yung hangin. Dito sa Antipolo, hindi. Pero oo. pag, ora mismo na kunwari lumuwas na ako, ba nag-onsite na ako, pag nakalagpas na ako nasa Ortigas na ako, nakalagpas na ako ng Tikling o mga ganyan-ganyang shit, bumibigat na yung, yung air. And Oo, nung oo. naalala ko before, hindi ko makakalimutan nung nag-Davao kami, kami, Davao pa ba yung Samal Island? Technically separate city na siya, pero part siya ng Davao Region. Okay. So, doon kami pumunta talaga mismo. Kasi doon kami, nandun yung, namin, yung resort, doon kami nag-stay, ganyan. Hmm, Iba yung hangin, Lods. Kahit yung pagbaba pa lang mm. ng airport, ng Davao. Hindi, ikaw kasi, di ba, taga Davao ka, hindi naman sa pag-ano, pero, iba talaga yung air. Iba yung bigat. Yung parang, kahit chain smoker ako, na parang ang hirap huminga minsan, iba yung hangin doon. Yung parang, hindi, Fresh. fresh na, tsaka yung, Oo. maliban ka din dun sa parang fresh, is yung, I think, yung texture nung hangin Hmm. versus dito sa Maynila. So, super good shit. Di pa kasi ganun ka-polluted dun eh. Pero Mm. depende nung year ka ba nagpunta. Kasi last na punta namin medyo maano na dun sa downtown eh. Oh, matagal na. Itong Nung pa recent. ako pumunta dun 2012 pa. Wow, 2012. Tagal na. Medyo nagbago na. Nagbago Dumami na na. yung buildings dun ngayon eh. Mm. Sa downtown lang naman, pero pag sa Samal, same pa rin. Oh, okay. Kasi pumunta rin kami dun sa sa Davao ba? Hindi ko na maalala. Yung parang may lugar dun na yung parang maraming paniki. Oh, marami pa na. Ano siya, tawag doon parang tourist attraction na parang papasok ka tapos parang may kuweba siya na pailalim tapos pwede ka mag-picture-picture Mm. doon sa madaming paniki. But, Hindi ko alam yan. hindi Ang mo alam alam. ko lang yung maraming crocodile eh. Oh. Oo. Anyway, shoutout kay Tatay Diggs. Go home. Go.
uh, we're thinking of you. But anyway, umpisa natin tong episode na to. Di na ako magkakwento ng aking ganap. I think siguro yung kwento ni Bonbon ay magsusuffice na sa ating kumustahan portion. Pag-usap na tayo tungkol sa video games dahil yun yung podcast natin. Sino gusto mo mauna? Ikaw na. Okay. Mabilis lang yung sa akin, Lods, and hindi ko alam kung ano yung magiging take mo dito. Gusto ko siyang i-position sa statement na, or sa context na artist ka, right? Okay. Bilang artist, nakanasan mo na rin naman magbenta ng gawa mo. I think dun sa Comiket, right? And pagdating kasi sa pagbebenta ng creation natin, ako naman kasi meron din ako yung sa merch ko, pero I think magkaiba yung sa atin kasi parang I think mas personal yung sa'yo. Yung sa akin kasi let's say merch siya, okay, gawa ko yung brand in a sense, pero yung logo pinagawa ko to kay Owa. Tapos yung pinaka-product is pinagawa ko din kay Kuya Benny, kunwari itong cap. Tapos kunwari pag may merch ako na damit. Kumbaga parang hindi siya masyadong personal. Pero syempre, ang sarap na parang pag may bumibili kasi syempre merch ko yun eh, right? Pero hindi ako yung from scratch. Hindi ako yung may gawa nun eh. So, ang pag-iisip ko sa pag-price ng merch ko is, syempre, correct nyo lang ako kasi baka mali yung ginagawa ko. Pero ginagawa ko siya is, kunwari, yung costing, magkano yung magagastos ko sa pagpapaprint or sa pagpapagawa nito. Magkano yung gastos sa cap, magkano yung gastos dun sa pagpagawa ko ng logo, magkano yung magagastos ko sa pagpapadeliver, magkano yung total costing niya. And syempre, yung time na i-google ko doon sa mga inquiries, na pagpapadeliver, kasi ako lang naman yung nagde-deliver nito, kung napunta ako ng LBC, ganyan, lahat ako yung gumagawa. Tapos, may mga letters din, ganyan, ginagawa ko yun. So, considering lahat yun, doon ako nagbabase ng price ko, tapos tsaka ko siya papatungan ng markup ko na parang yun yung magiging profit ko na. Ganun ko siya iniisip, hindi ko alam kung tama yun. Ganun ko lang siya pre-process. Ngayon, ikaw bilang artist, meron ka ng mga art, tapos nag-comiket kayo, and I think mga iba pang event na naglalatag ka din ng mga merch mo. Gusto ko munang malaman is paano yung thought process mo sa pagpipresyo ng merch mo, ng creation mo. Kasi alam ko hindi ka rin nagko-commission, right? Ilang beses na ka tinanong, Bonbon, nagko-commission ka ba? May papagawa ako sa'yo. Ganyan, ayaw mo. Hindi ko alam kung anong logic mo behind it, pero ayaw mong magpa-commission. Pero yung pagbebenta ng mga merch mo, mga gawa mo, curious ako malaman, paano mo siya pinapresyohan? Ano yung tumatakbo sa isip mo? Pwede ko ba sagutin yung bakit ayaw ko mag-commission? Sige, oo naman. Oh. Since 2020 hanggang 2023, puro commission ako. Na-burnout na ako doon. Oh. Tapos nung medyo sorry, pwede palapit sa mic, baka humina ka. Nung medyo naka-recover na ako, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magdo-drawing para sa ibang tao. I'll just draw what I want. Kaya hindi na ako nagko-commission. Iba yung burnout kasi pag ang purpose mo is to draw for other people. Kasi yun sa gusto mo talaga. Anyways, yung pricing, actually, wala rin ako may sasagot sa'yo dyan kasi nagpe-presyo lang ako. Depende sa kung ano yung naisip ko. Okay. Kasi when it comes to materials naman, ako na kasi nagpiprint dito sa bahay eh. May Cricut ako, may printer, tapos order lang ako ng sticker papers. Parang tinototal ko lang kung magkano yung presyo ng sticker paper. Tsaka costing? yung laminate. Then nag-a-add lang ako ng konti para sa art fee. Ganyan. Tapos, ayun na. Ganun lang ako mag-price. Medyo simple lang. Curious ako malaman kung paano rin mag-presyo. Kunwari syempre si Owa, naka-ano ko na siya, di ba? Parang maraming beses ko siya nakatrabaho. Sa kanya ko lagi nagpapagawa. Yung intro, yung music ng TGS, si Owami may gawa nun. Yung logo, si Owami may gawa nun. Basta marami na kaming naging partnership ni Owami. And syempre, meron siyang, anong tawag dun? Rate. Meron siyang rate. Siyempre, di ba, kanya-kanya naman din yan eh. And siguro, hindi ko, assumption ko lang to, siguro meron siyang rate sa akin, meron din siyang rate sa ibang tao. And conforme dun sa papagawa.
And kung ano yung ididikta niya na rate, syempre, irespeto ko yun. Darating lang din ako sa point na, Lods, pwede ba nating babaan ng gantong price? Para mag-meet lang kayo, kasi ito yung kaya ko. Or let's say, kunwari, siya yung magtatanong, pre, magkano ba yung budget mo? Magbibigay ako ng budget, tapos magdadagdagan niya ng konti kung sa tingin niya kulang yung budget ko. Meaning, kunwari, example lang to, hindi to yung exact. Kunwari, ang budget ko is 3,000. Sasabihin niya sa akin, Lods, pwede ba natin gawing 3,500 or 4,000 parang ganyan. So, nagkakaroon ng negotiation. Hindi ko alam kung paano yung thought process niya doon. Siyempre, alam niya yung value niya, alam niya yung galing niya. So, I think meron siyang lisensya sa pag dictate nung rate niya, yung talent fee niya. Same din kay Duke Bryant, di ba? Siya rin yung pag nagpapagawa ako ng kunwari yung mga design and shit, siya rin magde-dictate nun kung anong presyo niya. Kaya ako naisip tulad itong topic na to, ang haba ng setup ko is, lumabas kasi recently yung Hollow Knight Silksong. Familiar ka ba dun? Oo. Yung Okay. Silksong. Oo. Isa siya sa mga, part na nga siya ng meme ng internet na parang kailan ba lalabas yung Silksong, and finally lumabas na siya nung Thursday yata? September 4? September 4, right? And yung allure, yung hype, yung lawak ng fanbase, surprisingly, ang presyo lang nila sa Hollow Knight Silksong is $20. $20 ba? Oh, $20. Yung sa US, kasi syempre iba yung mga regional pricing eh. Okay. Iba yung, I think sa Steam parang pumapatak lang ng 600. Oh, di ba? 650. Regional pricing na kasi yan. So, yung context is, let's say, galing lang sa US, which is $20. Meron tayong tinatawag na perceived value. I'm not sure kung ano mo na yun, na encounter mo na yun. Kunwari ako bilang fan nung Hollow Knight Silksong, ang perceived value ko sa Hollow Knight, kasi gusto ko yun, tsaka yung Silksong, Lods, kahit $40 yung ibenta, bibiling ko yan eh. Hollow Knight yun, Silksong yun eh. Right? And alam ko kung ano yung makukuha ko doon, alam ko yung quality, alam ko yung ganda ng game. So, willing ako magbayad ng $40 for it. But then again, hindi ko rin naman i-deny na ang sarap sa pakiramdam na mura lang yun for yung parang bang for the buck na tangina $20 lang tapos ganito yung klaseng game na makukuha ko. So natuwa rin naman ako doon, and available rin siya sa Game Pass. Kung nakasubscribe kayo, libre siya doon sa Game Pass, right? Pero medyo nagkaroon ako ng konting agam-agam nung meron akong nabasa na tweet sa Twitter na kinote yung post ng Team Cherry na $20 nga lang. Tapos, hindi na to verbatim guys, pero bibigay ko yung context. Ang sabi dun sa tweet, indie developer siya. Meron siyang dine-develop na isang game, and actually, plano niyang presyohan yung game na dine-develop niya as $20 din. Tapos parang nung nakita niya na nag-release yung Hollow Knight Silksong ng game nila at $20 lang yung presyo, parang na-discourage siya na parang anong laban ko sa Silksong? Gantong klaseng kasikat na game tapos $20 rin. Parang kung ikaw bilang gamer, most likely parang magkakaroon ka ng comparison. Tangina, ito Silksong $20 tapos ako bago akong indie developer tapos $20. Then yung mako-compare yung quality and yung finished product in a sense na may isip kasi nagkakaroon tayo ng parang idea na tangina, eto nga ganito kagandang game $20 eh. Tapos ikaw na up and coming indie developer, prepasyuhan mo ng $20 in comparison to Silksong. Parang ganyan. Parang medyo So naisip niya, parang nadi-discourage siya. Babaan ko ba yung presyo ko? Babaan ko ba yung price ng game ko? Kasi hindi naman ako Silksong eh. Silksong nga, putang ina, super hype eh. Super ganda, ang daming lawak ng fanbase. $20 lang. Ako na up and coming pa lang. Wala pang napapatunayan. Hindi ko alam kung same ng quality yung mapoproduce ko na game. Pepresyuhan ko yung game ko ng $20. So parang ganun yung argument. Ganun yung parang nire-raise niya na concern sa paggawa niya. So naisip ko, pag-usapan natin yung topic ng price point pagdating sa video games. Okay. Kasi I think may merit yung sinasabi niya eh. I think may merit yung sinasabi niya. And I think kasi yung Silksong rin naman, kaya malakas yung loob nila rin. Siyempre, merong mga piling video games na I think kaya nilang mag-pressure ng maliit na price, katulad ng Silksong. Kasi
sure ball kikita to, sure ball meron bibili ng games nila, right? So confident sila doon. Meron din kunwari yung sa Stardew Valley yung kay Concern Ape, right? Na parang meron siyang tweet na parang forever magiging free yung ang mga update ng Stardew Valley. Pero hindi naman kasi lahat katulad ng Stardew Valley. Hindi naman lahat katulad ng Silksong. Maraming indie games na hindi pumuputok at na hindi nga natin nalalaman na parang hindi na lang kumita. So, I think rare and unique case lang yung sa Silksong tsaka yung sa Stardew Valley. Kaya meron silang ganong confidence sa pagpipresyo. Not erasing rin naman yung parang goodwill nila sa pagpresyo ng games sila. But kung pag titingnan natin yung marketplace, kadalasan ganun din naman yung mga usual price ng indie games, $20 so let's say 15 or 20. Tapos bumababa na lang na bumababa pag may mga sales. So naisip kong kausapin ka and pag-usapan yung topic pagdating sa price point ng video games. Ano yung unang-una, ano yung thoughts mo regarding dun sa indie developer na parang nadi-discourage siya ngayon about sa pricing ng game niya dahil sa Silksong, and at the same time, paano yung consumer behavior mo pagdating sa buying behavior mo sa mga games conforme sa presyo? Yung game ba na to, kasi may nakita rin ako meme before yung release ng Silksong, yung A Little Witch in the Forest. Nag-cancel din sila ng release dahil nga may Silksong. Hindi rin yun, tas first game nila. Siguro, hindi ko alam kung yun, pero baka related din. Di ko sure kung yun yung nabasa ko na tweet. Sorry, kakagulo yung mga pusa ko. Thank you. Anong tawag niyan? I think kasi confident yung Team Cherry na maraming bibili sa kanya. And pag chinek mo rin kasi yung game graphics, siguro hindi ganun ka-expensive yung engine na ginamit nila, kaya kaya nilang presyuhan ng mababa. Ano siya, di ba? Parang 2D platforming. Tsaka kickstarted rin ata yung Silksong kung hindi ako nagkakamali. Kaya ayun, may funds na sila. Isa kasi yan sa mga reasons ba't pwedeng ibaba talaga yung price ng mga games. Pero kapag mga first time siguro na indie developer, magsa-struggle sila. It's the reality kasi competition yun ng games today. Totoo. And siguro, I'm not speaking for everyone else. Kasi ako willing naman ako gumastos kung gustong-gusto ko talaga yung laro. Regardless of the price point. Kahit siguro indie siya or first game nila na i-release. Kung curious ako, maganda, pwede gagastos ako ng 3K, 4K, 2K, ganyan. Plus points na lang siguro if below 1K yung price niya. Pero kung sakaling, kung kaya mong ilagay yung sarili mo doon sa position ng indie developer na yun, mararamdaman mo rin ba yung naramdaman niya na parang napa-second thought siya doon sa pricing niya na $20? Kasi nga, considering nga, ito nga Silksong putang ina $20 Tapos ako, up and coming. Or parang mag-i-stick ka doon kasi sa tingin mo, yun yung value nung gawa mo. Kaya ako inumpisahan yung conversation natin bilang yung ikaw kasi nagbenta ka ng creation mo. Ikaw yung nag-set ng price Kumbaga, and then yun yung price mo doon yun yung sa tingin mong presyo, fair price nung gawa mo. And same rin siguro nung indie developer na yun. Pero kasi meron din yung perceived value ng mga consumers, which is parang $20. Yun nga yung sinasabi ko, parang Silksong nga $20 parang ganyan. Valid yun. Kaso, sa business perspective, kailangan niyang isipin yung competition, which is yung Silksong nga. If ganito kagandang game, ganun yung price point, kailangan niyang i-rethink kung magkano yung price unless confident siya na yung quality niya is equal or greater than dun sa Silksong. Syempre, marami ng factors yun. Magmamarket sila. Kasi itong Silksong parang 5 years tinis. Kaya daming anticipation. Tsaka walang marketing arm to na parang tangina, di ba? Yung ang pinakamalaking marketing dito is yung hype ng mga nakalaro ng Hollow Knight. Word of mouth, ganyan. May fan base na kasi yung Silksong. So, I think, kailangan yung i-consider ng mga bagong indie developer. Kasi, sa lahat ng mga industry, hindi man industry, pero pag mga ganito kasi, gaming, sa arts, may leverage kapag may fan base ka.
Mhm. Kasi yun yung sure na magsusupport sa'yo regardless of the price na ise-set mo. Mm. And Pumasok din dito tang-inang yan. Okay lang siguro sabihin 'to. Meron kasi yung let's say, 'pag mga sikat na artist na, right? Yung gaya ng sinasabi mo, meron ng fan base, ah, right? Kaya nilang mag-dictate ng presyo nila kasi they think na yun yung presyo ng art nila, ng creation nila. Pero OP eh. Kung ako bilang hindi fan, right? As an outsider, ang OP naman nito. Ang mahal naman nito. Pero I guess maliban doon sa art, binabayaran mo na rin doon yung pangalan ng artist, right? Fair ba yun sabihin na hindi lang talaga mismo yung art, yung creation o yung physical na bibilin mo, binibili mo na rin doon is yung pangalan ng gumawa nung art na yun? I think yes. Pero kasi depende yan kung sino yung artist. Mm. Kung nag-uusap tayo dun sa mga nag-i-illustrate, ganyan. Oo. Kasi may may pina-follow din akong artist before. Mm. Tapos dun sumikat siya, nag-full-time artist siya, nagbenta siya ng mga merchandise. Parang naging overpriced. Tapos Mm. wala namang quality. Kasi bumili ako ng mug sa kanya last Conquest 2023. Mm. Ang bilis lang mag-fade. Samantalang yung isang artist na pina-follow ko ever since 2015, Mm. si Manix Sabrera, same price pa rin yung comic books niya. Mm. And sobrang bait pa rin. Ganun pa rin, wala namang nag-change. So, I think depende yan kung talagang uunahin nila yung business side Mm. over dun sa creativity side. Kaya I think yung Silk Song, bakit sila nag-price point ng ganyan, siguro hindi nagmamatter sa kanila yung income, yung profit. Mas priority nila na ma-access to ng mga fans nila regardless of their income. Same rin dun sa right? Dun sa Clear Obscure. Parang napakamura niya kung ibabangga doon sa quality and experience na nakuha natin versus sa mga ibang AAA games na tangina $70. Kapal naman ng mukha niyo, Lods. kasi Actually, di ba lagi ko na rin naman sinasabi even sa mga previous episode, parang I think dapat bigyan natin ng lisensya yung mga creators na mag-dictate kung ano yung presyo nila. And at the same time tayo, we will vote with our wallet kung sa tingin natin deserve nila yung $70 na yun. Kasi for me, Lods, after playing COE, Expedition 33, wala pa akong context, hindi ko pa nalala ko. Ngayon nalaro ko na, tangina, willing ako magbayad ng $70 for it eh. Totoo lang talaga. Actually, parang gusto ko siyang bilhin ng separate sa Steam kasi deserve niya. Diba? May Kesa mga sa ganong Game Pass. Pero sa kabilang banda, nabanggit mo kasi yung sa artist rin. Meron akong pina-follow na, maliban sa gusto ko yung art niya, gusto ko rin yung pagkatao niya, ultimate crush ko rin siya. Si Lauren Tsai, kaya mo yun sa Lauren Tsai? Lauren Tsai. Okay. Sumikat siya doon sa Terry's House, tapos eventually nag-boom na rin yung career niya. Mahal ng art niya, Lods, kahit yung kunwari yung collaboration lang sa Casetify ba yun? Hindi ko sure kung tama yung pronunciation. Bibili dapat ako para sa iPhone. Inang mahal. Pati yung kunwari yung t-shirt niya, recently, yung last year yata yun, pumunta siya dito. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa event na yun. Pumunta si Tito Tidge nun. Tapos parang mga artist yata yun. Tapos nagpabili ako sa kanya ng t-shirt. Parang 1,000 plus yata yung t-shirt niya. Tapos ang pangit ng quality ng ng print. Hindi ko na nga nasusuot ngayon. Pati yung quality ng t-shirt. Pero ang mahal kasi art ni Lauren Tsai yung nandun. Isang artist rin na pina-follow ko na bala kong bumili ng art niya tapos parang ang sarap kasi pag naka-frame. Si Heikala. Na-share ko na yata siya before sa'yo. Kasi gandang-ganda ako dun sa parang watercolor-based na art niya. Tapos yung style niya rin, napaka-vibrant. Parang ang sarap. May ganun kasi na visual art na pag nakikita ko siya, parang nakaka-apekto ng emotion ko. Hindi ko alam kung parang OA yun. Pero may mga ganong art na pag nakita, ang sarap sa mata. Parang ganyan. Pero ang mahal din, Lods, ina yung parang gantong size na print niya, parang nasa 3,000 yata. 2,000, parang ganun. Tapos syempre shipping pa kasi international. But then again, kasi may pangalan sila and I think maganda rin naman kasi talaga yung art nila. So,
may comment ako dun kay Hikala. Mm. Mahal yun kasi mahal ang watercolor na premium, na talagang nagsistay, Oh. quality talaga. Kaya ganun yung price point niya. Mm. Yung mga quality pigment talaga, pati yung mga brush, sobrang mahal nung Oh. isang piece, isang color, Oo. aabot siya ng 1K, 800. Pero pag ganun, Lods, di ba mass produce na yun? Meaning reprint yan, hindi yun yung actual na pinaint niya ng watercolor. Tama ba? Mass produce, pero siyempre gumamit pa rin siya ng mga original na Mm. prints, yung I mean mga paints Oo. para i-ano yun. Yung ganun, no, hindi ko na-check yung sa website niya, pero nung bumisita ako, parang yun nga, ano siya, kasi nag-reprint siya eh. So Mm. meaning, hindi niya binebenta yung actual niya na piece, yung talagang yung pinagbasihan nung ano niya. Baka ini-scan niya tapos piniprint niya sa art printer talaga for Mm. that, which cost a lot. Mahal din yung ganun. Yung talagang pang fine art na printer Oo. sa Canon, pati yung ink nun mahal din. Ooh. Pag mga artist na nagpo-produce ng mga gantong art prints, ma-understand ko ba't mahal. Pero pag mga excuse me, mga t-shirt, Mm. lang okey lang. Ang weird pa dun, Lods, yung kunwari, kasi nagpapaprint rin ako ng t-shirt. Di ko alam kung, baka mas may input ka dito. Kunwari, Hmm. meron akong pinaprint, right? Naka-PNG. Tapos kapag tina-translate nila doon sa printer, and then pag piniprint sa t-shirt, nag-iiba yung color, hindi eksakto yung Oo. nakukuha. Hindi ko alam kung sa printer nila yun or kung paano na set yung, hindi ko alam, parang hindi eksakto yung nakukuha na ano nila na color. Kahit pa na ibibigay ko sa kanila yung exact na, anong tawag doon, yung code, kunwari, di ba bawat color kunwari sa Photoshop mayroong code na parang F Hex sharp code. 999, anong tawag doon? Hex code, O color yun. code. Kahit ibigay ko, hindi, pag print na, hindi yun yung lumalabas sa sa actual na print sa t-shirt. Ano yun? Mali ng, ng setting? Mali ng, Actually, may fault diyan yung printer kasi supposedly before sila mag-print, dapat pine-prepare nila yun, kino-convert nila sa color. Kasi hindi talaga magma-match yun, iba yung color space ng print nung pigment, mm, dye ink, yung nakikita mo sa monitor na RGB, mm, ganyan. Kino-convert yun para mag-match siya yung close color. mm. So next time 'pag magpapa-print ka, puwede mong ipa-check yung color, test mo muna, tapos ipaayos mo sa kanila. Gets. But anyway, natangent tayo sa sa art. Balik tayo dun sa pricing ng games. Hmm. Nabanggit mo rin naman, napasadahan mo rin na willing ka to pay whatever the price kung sa tingin mong deserve nila at nagustuhan mo yung game or let's say yung trailer or kung ano man yung present nila. Meron ka Hmm. na bang nabili na parang tangina binili mo siya for this specific price point tapos parang tangina hindi naman deserve. Refund ko nga to. Yung Diablo 4, charing. Hindi ko alam kung day 1 or day 2 ko binili yun nung release. Ah. Tapos nagsisi ako kasi after kong matapos yung story, wala na akong gagawin, nag-update sila, di ko gusto yung update na gano'n. Tapos Mm. nerf nila yung mga ganito ganyan, tapos di ko na nalaro. Di ko naman na puwedeng i-refund kasi more than ano na yun, eh, Mm. ilang hours ko rin nalaro. Yun lang naman yung pinagsisihan kong binili ko ng day Mm. 1. Yan yung mahirap kapag digital rin, ano? Parang, Mm. or hindi nakaka-resell, no? Tama ba? Hindi, walang, kasi pag Puwede digital, eh. kaso hassle, eh, kasi ipo-provide ko yung email tsaka password. Oh, okay. Di ko rin sure. 'Pag siguro physical copy, alam ko puwedeng ibenta. Mm. Ganyan yung sa Ay akin sa Watch Dogs 2. Nasa Korea pa ako nung binili ko siya, nagpadala lang ako sa hype. Di ko nagustuhan. The next day binenta ko kagad. Meron akong binili ngayon yung Lost Soul Aside. Um, kamusta? super hype ako doon, Lods. Alam ko banggit ko rin yun previous episode kasama si Dre. Hindi siya maganda. Hindi siya polished, hindi siya yung pacing, ganyan, ang daming padding, ang daming olats. Mm. Pero I think masaya siya. Let me back up.
kahit pangit, pwede ka rin naman pa rin mag-enjoy, di ba? Naniniwala ka ba doon? So, kunwari, parang, hindi ito yung conversation ng pagiging subjective sa beauty. Hindi ito yun, guys. Kasi, I think, at least sa experience ko, objectively, parang pangit talaga nung game. Yung totality, Pero, merong parts kasi yung game na na-enjoy ko. Ano yun? Kunwari, yung gameplay. Na-enjoy ko yung gameplay niya. Super sarap ng feeling kapag nagko-combo, ganyan. Tapos ang flashy, eye candy, and shit. So, na-enjoy ko siya. Pero pagdating sa story, pagdating dun sa voice acting, pagdating dun sa pacing, pagdating dun sa sound design, let's say, parang, tagal ko nag-antay dito and bayad ako ng specific amount for this game. But then again, I think, okay din, hindi, nanggagaling ako sa ano guys sa side na medyo, I think medyo privilege in a sense na nabili yung game. I think kapag ganun, meron ding merit na ma-experience natin yung ganong klaseng game. Kasi merong conversation to be had kapag na-experience mo yung ganong klaseng game. Usually kasi, di ba, kunwari, hindi ko alam sa'yo, Bonbon, kung paano yung buying behavior mo. Let's say, kunwari, most likely, kapag nagustuhan mo yung trailer, nagustuhan mo yung mga marketing materials, hype ka sa specific na game, and then, meron din naman ibang tao na magbabase sa reviews kapag nakakuha yung game ng mataas na reviews, ganyan. Yun yung magti-trigger sa kanila, okay, mataas yung reviews na ito, 10 out of 10, bibilin nila yung game. And kadalasan, kapag pangit yung review, masasway din yung views ng tao kung bibili nila day one or antay nila mag-sale, ganyan, or antay nila maglibre sa Game Pass. Yung sa akin naman is dahil nga nanggagaling sa medyo may kakayanan bumili ng game in a sense. Okay lang maka-experience ng ganun ng 7 kasi nga merong conversation na pwedeng mag-trigger kapag na-experience mo yun kasi nga hindi naman lahat palagi 10 out of 10, 9 out of 10, magandang reviews. Kahit 7 yan. Ang baba nga ng review nito nung Lost Soul aside, parang nasa 60 lang yata sa Metacritic. Check mo nga. Parang, teka, hindi kasi ako open ng another browser. Parang, last check ko yata 60 or 70. Pati yung user review, ang baba din. Ng inang 6 nga. 6? Oo. Pangit ba talaga? Pangit yung yung story napaka-basic, yung premise okay. Yung pagkakakwento ang pangit, yung transition ang pangit, yung kung paano dinulugtong yung bawat eksena ang pangit. And yung voice acting ang pangit, yung sound design ang pangit. Meron dito yung pinaka pet peeve ko dito. Kunwari, di ba, kumakatay ako ng boss, ang lulupit ng mga combos ko. Ganyan, tapos hype na hype. Biglang mamamatay yung music. Ching! Tapos biglang lalabas yung reward mo. Yung wala man lang, hindi man lang transition na parang rewarding na music or something na parang magpa-flash na. Alam mo yung ganun? Wala, totally parang blue balls ka after defeating a boss. Kasi may mga ganun ganap. Tapos pag may mga cutscenes, biglang, pagtapos yung cutscene, biglang mawawala yung music. Tapos biglang, tsaka papasok ulit yung music. Walang proper transition. Pati yung camera niya rubber bandy. Paano ba i-explain to? Yung parang nilalabanan ka nung camera. Maalog. Oo, maalog. Parang kunwari ipapaling mo sa kaliwa tapos parang ayaw niyang pumunta sa kaliwa or ayaw niyang pumunta sa kanan. Parang may mga ganong eksena. Tapos ang dami rin niyang invisible wall na parang pinipeke kanya ng magandang scenery. Pero hindi ka naman makakapunta doon kasi parang may invisible wall, parang ganyan. Kasi ibang games sa gagawa ng maayos yun, di ba usual naman yun, na parang hindi ka pwedeng pumunta sa area na to. Parang backdrop lang siya. And talaga may invisible wall. Dito sa game na to, putang ina, dami talaga na parang tanginan to. Nakakairita. Pero, masaya siyang laruin. Nag-enjoy akong laruin siya. Yung combat, naiinis ako kapag hindi ako, ang pangit, let me back up again, sorry. Napakapangit niya kapag wala akong kalaban. Okay, gets. Yan. Pag lumalaban ako,
katayan ako, ginagawa ko yung mga malulupit na combo, mga flashy moves, ganyan. Nag-enjoy ako. Pag tumigil na yun, putang ina, nare-realize ko, tang inang pangit na itong laro na to. Tapos ang problema pa dito, parang arena-based siya, Bonbon, in a sense na, kunwari, linear lang siya, kunwari nasa isang stage ka. Kunwari itong arena, may laban ka dito, tapos pag natapos mo na yung laban na to, merong konting platforming, tapos mayroong mga konting puzzle na super basic lang, tapos another arena ulit. Yung parang sinadya nung game na lagyan ng ganun para humaba siya. Kasi kung arena-arena, parang they're trying to break that cycle na puro laban lang. Parang may konting palette cleanser doon sa combat. Pero hindi siya nag-work. Unang-una kasi yung transition. Tsaka yung main strength niya is yung combat. Kapag inalis mo ako sa combat, lalong lumalabas ang nare-realize ang pangit ng laro. So, ganun. Pero, habang nilalaro ko siya, minisip ko din yung developer kasi may history kasi yung developer, guys. Parang nag-start lang din siya sa isang tao. Bigyan kita ng mabilis na context, Bonbon. Yung developer na to is parang nag-release, inspired siya sa Final Fantasy 15. Tapos nag-release siya ng parang video, and I think ginawa lang niya yung video na yun dahil na-inspire siya sa FF15 at para pandagdag sa portfolio niya. Pero nag-viral yun around 2016. Tapos after na ang dami nang kumontak sa kanya. Tapos pinondohan siya ng PlayStation, ganyan. Tapos from being solo, nagkaroon na siya ng team ata, parang 40 developers yata under his team. Tapos ito na naging finished product. Isang factor rin to, I think, kasi hindi ko alam kung may mga deal na to ng mga shit kasi may publisher na ibang conversation rin yun, right? Kapag let's say indie developer ka versus kapag may publisher ka na syempre nagbigay ng pera sa iyo yan. Meron silang parang ito yung dapat ROI natin sa sa net natin. Syempre business pa rin naman, but sad lang na hindi ko alam kung magpa-fly pa to at kung pwede pa siyang mapaganda. Pero siguro bilhin nyo guys pag nag-sale. I think meron yung gantong klaseng game, may enjoy nyo to kung wala sa utak nyo yung initial price point. Parang nag-make sense na parang okay, kung mabibili ko to ng $20, okay, pasok siya. Parang okay, hindi siya perfect, pero nabili ko lang naman siya ng $20, so parang hindi naman ako nalugi. Lumalabas lang yung lugi factor kasi binili ko siya ng day one and medyo pricey siya compared sa iba. So, yun. Nag-enjoy naman ako. Laruin nyo din, guys. Tapos samahan nyo ako sa aking... No. Bakit? Ayoko niyan. Bakit? Kailangan kasi para ma-hook ako sa laro, lagi siyang engaging. Tuloy-tuloy. Walang dead moment. Ayun. Helldivers 2, nilalaro ko ngayon. Medyo masaya. Multiplayer yan, di ba? Pero sobrang di nga toxic ng mga multiplayer dun eh. Kasi pwede ka naman mag-solo mission tapos mag-join na lang sila sa'yo. Ang ina ng audio mo, Lods. Hindi ko alam kung saan lang. Ha? Ang ina ng audio mo. Hello? Sige. Lumiliyad na kasi. Sige. Si Kuya Dre ka na. Ito na, lalapit na ako ulit. Ayan, sige. Okay ba yung ganito kalapit? Yes, mas okay. Okay, Helldivers, kamusta? PvE yan, di ba? PvE. Oo. Masaya yung mechanics niya. Tapos kasi, sana sooner pa siya inalisan ng region lock ng Sony. Kasi ang dami niyang players ngayon sa Steam. So, masaya. Tsaka ngayon lang siya naging available sa Xbox yata eh. Recently released, right? Parang dati, PlayStation lang yata, tsaka Steam, tama ba? Oo. Masaya siya. Sobrang napapamura ako sa kabubuhan ko madalas. Ganun level. Dahil yung difficulty 10, yung super hell dive. Hayop na yan. Sumikat, kailan ba yan? Last year yan, di ba? Na-release. Parang nag-trend din yan eh. Daming players, tapos biglang namatay na lang din.
namatay siya kasi nilagyan ng region lock Region ng lock. Sony. So, bumalik lang siya ulit this year. Tapos may bago pang update. Ayun. Magkano mo nabili yan? Sa Steam? 1.7 yata. Walang sale price sa Steam eh. Oh. Okay na din for the experience. Masaya naman siya laruin. Nice. Parang ang sarap din, ako nga na, sige nga, pag nagkaroon ng time, parang, di ko alam kung, yung Monster, nag-message ka sa akin, sabi mo okay na yung update ng Monster Hunter, pero parang wala pa akong drive para bumalik sa Monster Balik ka Hunter. na. Ang dadali Maski kasi ng show ko update nung nila, pagbalik wala, ko. tangina. Hindi. Boss, iba na yung update ko. Nahirapan nga ako nung bumalik ako. Shit. Anong Yung monster 9 na ba star. nadagdag? Lagia, Cruz, Seregios. Pero kasi may additional silang difficulty, yung 9 star na mga arch-tempered. Ang hirap niya. Yung arch-tempered Utduna, hindi ko pa natatalo. Yun pa yung pinaghahandaan ko. Tapos may collab din kasi sa FF14 this month. So, yun. May Behemoth? Di ko pa na-check, pero ang nakikita ko pa lang is yung Chocobo. Pwede mo na siyang gawin sa secret mo. Malupit yung dati pa rin. Ako bias siguro sa world. Yung Behemoth, naputang na yung may one hit na meteor tapos tatalon ka. Yung Tatago ka sa bato. oh, tsaka pwede ka rin tumalon yung, di ba makuha mo yung emote na yon, yung sa Dragoon para hindi ka niya tamaan. Ewan ko, nako-compare ko rin talaga siya dun sa mga update ng world. Di ko alam bonbon kung ma-visualize mo to or para mababalikan mo. Yung update kasi dati sa world, unang binigay na free update doon, yung si Pickle, si Devil Joe. Inang hirap nun, Lods, nung unang nun, kahit sabihin mo, di ba, na max mo na yung sa base game. Tapos naglabas sila ng Devil Joe. Hirap na hirap kami doon nung kalaban. Pero ito compare dito sa Wild. Sino ba yung unang update dito? Si pangalan nito? Free update. Si Ray daw, na tempered. Di ba? Oh, tapos meron pang isa yung malaki na sumasabog na kulay puti na nagiging itim. Nakalimutan ko na yung pangalan. Wait lang. Ang inang yan. But siguro, tsaka wala rin kasi trophy. Walang Na 100% mo na eh. Pag nagkaroon siguro ng master rank, balikan ko. Curious ako sa sige, may inahanap mo ba? Hindi na, kailangan ko malaman yung pangalan niya. Si Zoshia. Ayun. Yan. Nandun na siya, pero di ba ito pwede mo nang kalabanin ulit? Di ba? Kasi kasama siya dun sa story. Pero ito pwede mong ulit-ulitin. Medyo nag-spike nga yung difficulty dito kay sa 9 star na mga quest. Nagulat din ako pagkabalik ko. Hindi ko na kaya. Ang hirap niyang tapusin, ang kunat. May bagong armor. Merong mga bagong armor. So, yun yung inaano ko. Kaso Helldivers ako eh. Parang kung sakaling papapiliin mo, parang mas masakit balikan yung ma-experience yung Helldivers. Pang-apatan lang yun, di ba? Oo, pero check mo baka mahilo ka. Medyo tong larong to, masyadong dami nangyayari. Pero third person naman. Pwedeng third person. Tapos kasi, meron siyang friendly fire. So, pag nagkamali ka, tira, mamapatay mo yung kakampi mo. Hindi nyo matatapos ngayon yung mission. Bawal bonak. Bawal bonak. Kailangan aware ka dun sa surroundings mo. Nice. Bago tayo mag-proceed sa topic mo, gusto ko muna malaman kasi nabanggit mo, and bala ko na rin kasing laruin to. Kamusta yung To The Moon? Okay naman. So, parang hindi ka masyadong hype. Parang, anong meron dito? Parang, wala lang. Bigyan mo, without any spoiler, syempre. Anong ganap dito? Hindi ko pa siya tapos. Pero kasi yung story, mo lang, nalaro ko lang siya, hindi ko pa tinatapos. Parang pang slow down game siya. Medyo calming, maganda yung music. Yung story, parang, ewan ko, napipredict ko yung mangyayari after 1 hour into the game. So, kaya siguro medyo tinamad na ko ulit tapusin. Wala tong combat, no? Wala. More on puzzle siya. Gusto ko siyang laruin, actually, kasi bago ko, yung nalaman ko tong game na to, matagal na years ago, nasa kung mga 2000, kasikatan ni PewDiePie nung nag-let's play pa siya.
Kasi lagi niyang sinasabi na favorite parang video game of all time yata itong To The Moon. Pero, let's see. Try mo, maiksi lang naman siya tapusin. Kung maiksi, walang point. No. Walang point sa Project Ubus Backlog, sayang. O ba pala? Kasira ng no? But, anyway, batuhan mo ako sa topic mo, Buwan. Ano ba yung anong baon mo ngayon na topic? Ang context kasi nito, recently, nag-open yung Manila server sa Valorant. Ngayon, ang aking topic ay, bakit kaya ang toxic ng mga Pinoy? Low ping, high toxicity server. Hindi lang sa Valorant ha, kundi pati sa ibang mga competitive games like League of Legends, Dota 2, Counter-Strike. Parang matik kapag may kalaro kang Pinoy, trash talker, tapos wala namang skill. Wow. Sorry. Baka yun yung sagot. Hindi ba yun yung sagot? Wala kasi silang skill, kaya nang-trash talk na lang. Hindi ko alam kasi pag ibang lahi naman, hindi naman ganun. Racist? Tapos ang crazy talaga nung nag-Manila server, kahit yung mga kalaban namin, ang tatrashy ng ugali sa open chat. Tapos yung pag-enjoyer, tumitira ng saging. Tumitira ng saging, ganun. Hindi mo alam yun? Ay, yung yung sa Bisaya? Oo. Gago, lala ng mga Pinoy. Ang lala nila. Talaga, ngayon sa Valorant, sobrang toxic ng mga nasasalihan naming game. Nag-aaway din ba yung mga Tagalog tsaka mga ano? Oo. Ang malala, may isa akong game. Hindi, syempre, full stack kami na party. Tapos nagchat-chat yung mga kalaban. Tapos binubuli nila yung Sage. Kasi yung Sage, Bisaya. Pinagtutulungan nilang apat. Like, sinasabotage nila. Kakampi nila? Kakampi nila. Oo. Tapos, alam mo yung mga skills kasi doon minsan, di ba, nakakadamit siyang sariling party. Ayun, ginaganon nila yung kakampi nilang Sage. Tapos, pinapabayaan nilang mamatay. Lala. Toxic. Ano ba tingin mo? Bakit toxic yung mga Pinoy? Eka lang. Kasi, may era din naman ako na naging toxic ako. Pero, hindi kasi online yun, Lods. Yung typical na computer shop na behavior na nagtatrash-tukan kayo. Pero magkakaibigan kasi kami. Sure ka ba na unique trait yan ng Pinoy? Na hindi na kasi ako ganun ka-well-versed sa multiplayer games. Kaya hindi ko na parang kung sakaling super glaring ba na Pinoy trait siya yung pagiging toxic or meron ding ibang race na toxic din naman. Kunwari, kasi ang notion ko is kapag doon toxic talaga. Hindi ko alam na nasisingle out palagi na kapag Pinoy, matik, toxic. Let's just say na toxic talaga ang C server sa lahat ng competitive games. Pero, litaw talaga pag may Pinoy eh. Malalaman mo talagang may toxic na Pinoy kasi biglang may mumura sa chat, nagtatagalog, ganyan. Kasi yung iba pang mga Pinoy, nagchat-chat ng Chinese characters na kaunima, ganyan. Shit, ba't kayo ganyan? Bago ko sagutin lang to? Sige. Random thought ko lang to ha. So, for the sake of the discussion lang naman, pwede naman tayo i-correct ng mga viewers natin if iba yung pagtingin nila regarding this topic. Bigyan mo nga ako ng comparison. Anong region yung napaglaruan mo na walang toxic? Hindi katulad ng sinasabi mo dito sa sa Philippine. Hindi siya competitive game sa MMO. Okay. Pag nasa NA or Europe na server, mabait yung mga tao. Tapos helpful sila, ganun. Itong Helldivers, hindi naman siya, hindi siya strictly C server lang. So, halo-halo talaga. Hindi rin toxic yung community. Mababait.
yung pagiging toxic ba natin sa online games, do you think may correlation yan sa pagiging third world country natin? I think meron. Hindi ko ma-articulate kung ano mismo at kung bakit. Ang pwede ba akong Actually, pwede ba akong maging offensive sa sarili kong bansa, isang beses lang? go. Sa specific na ang tawag dito? Hindi kasi ito yung notion ko, pero I think malito. Ang notion ko kasi as an outsider, kapag free to play, matik may toxic. Kapag paid, kunwari na-experience ko rin naman kasi yung toxicity sa MMO, mapa anong region man yan. Pero nung naglaro ako ng Final Fantasy 14 na paid siya, hindi siya free to play, super zero to minimal yung toxic na player na na-encounter ko. Pero kapag free to play, most likely littered siya ng ang hirap niya sabihin kasi parang nagiging yung anong tawag dito, yung poor shaming ba to? Hindi naman. Yung parang pag free to play kasi siya, mas open siya sa lahat ng klase ng tao. Hindi ko sinasabi na pag may kapasidad kang magbayad or may pera ka, automatic mabuti kang tao, hindi ka na. Kapag free to play siya, mas covered niya lahat ng klaseng tao, hindi lang yung may kakayanan magbayad, hindi lang yung wala. Pero dahil nga free siya, open siya sa lahat at mas captured niya yung lahat ng klase na tao. And by probability, sa stats or kung anumang shit na tawag dyan, mas maka-capture mo, mas may chance na ma-capture yung toxic na tao. Hindi lang dahil sa economic capabilities nila. And syempre nagsiset na rin yun ng kultura na pag ganito yung laro na to dahil free to play siya tapos lahat pwedeng maglaro, kailangan mo ring maging ganun or nahahawa na rin? Hindi ko alam. Actually kasi, ito, nabasa ko lang din naman to sa internet. Nung nagtingin-tingin nga ako ng possible reasons bakit. Tied kasi ang culture sa economic status ng tao. So, let's say kapag free to play yung isang laro, accessible siya lalo sa mga com shops, sa mga bata, sa mga nagkakating classes, sa mga tambay. Whereas kapag yung mga educated people na working people lang, limited lang yung time nila. Syempre hindi na sila magpa-participate ng mga F2P, mga free-to-play games. Doon na sila sa medyo kakayanin nila, di ba? Kasi, madalas kasi kapag nasa lower income bracket ka, hahanap ka ng outlet ng frustrations mo sa buhay. So baka dito nila nilalabas yung rage nila sa mga games. Ang hindi ko lang talaga magets, ang racist natin sa sarili nating bansa. Kasi bakit kailangang i-highlight yung kahirapan ng mga Bisaya versus Tagalog? Pare-pareho naman tayo mga Pinoy. Yun yung parang naging glaring mula nung nagkaroon ng Manila server. Kasi, okay, we are all mahihirap tayo, hindi naman tayo ganun kayaman, naglalaro tayo ng free game. So, bakit kailangan mong maging racist sa kapwa mo? Kala mo mapagsalita ako, kala mo hindi ako racist eh. Feeling ko, Bonbon, and siguro yung mga nakikinig sa atin, you can correct me. Hindi naman ako ganun ka well-versed sa history natin. But I think yung conflict na to, kung conflict man to, yung Tagalog versus Bisaya or ibang region, deeply rooted siya kung paano tayo sinakop dati. Kasi parang, alam ko una muna parang Cebu yata yun, tapos hindi ko alam kung nasakop yung Cebu or something, basta may ganap sa Cebu, tapos nilusob nila yung Maynila. May kasama yung mga mananakop, may kasama na rin na mga Bisaya habang sinasakop yung Maynila. So baka doon pa lang. And syempre, dagdag na rin nun kung ano yung yung itsura ng bansa natin, archipelago tayo, hindi tayo isang malaking continent na may divide talaga. Sa salita pa nga lang eh.
'Di ba? Na parang and na ano ko to, Lods, medyo tangent lang to, pero I think baka related rin sa dinidiscuss natin yung pagiging toxic and yung racist sa sariling lahi. Yung lengguwahe. Meron akong napanood na video sa TikTok. Syempre, fact yun kapag sa TikTok, right? Ganun naman ang ano natin. Pag sa napanood na video. Pero, dinidebate niya is yung kapag, di ba merong Pilipino, tas may Tagalog, Bisaya, Hiligaynon ba yun? Waray, ganyan-ganyan. Iba yung lengguwahe. Ano ba siya? Language ba siya o dialect? Dialect yun. Okay, bakit? Kasi local tongue siya nung specific area. Specific lugar. Sorry, nalaglag yung pusa ko. Naka-bunk bed kasi ako, so yun yung hagdanan. May pusang nalaglag. Sinilip ko lang kung buhay pa. Okay naman. Okay. G. Okay, dialect Ano siya? kasi, ang language natin is Filipino. Yung Tagalog, Bisaya, Waray, Ilocano. Lahat yun considered as dialect. So, ano yung Filipino? Yun yung tamang language. Ano national language natin yun. Di, ano nga yun? Well, Tagalog? Filipino, hindi siya Tagalog eh. Kasi ang Filipino is kalipunan ng mga versions ng Tagalog na meron tayo sa Luzon. Kung paano tayo If mag-usap, make sense sa'yo kung paano tayo nag-uusap ngayon, ano to? Filipino? Filipino. Hindi to Tagalog? Hindi. Pag gumamit ako ng accent ko ng Bulacan at ng ilang mga terms ko ng Tagalog ng Bulacan, Tagalog na ako. Pati ikaw. Nagigets mo ba? Hindi masyado. Baka bobo lang ako. Hindi, pero terminology lang naman yun eh. Basta kapag mga official Kinemerlo, Filipino. Pero pag nasa locality ka, siguro Tagalog, ganyan. Kasi ganito, Lods. Alam ko magkaiba to, pero I think medyo may konting similarity. Kunwari nung nasa Korea ako, OFW ako doon sa Korea, meron silang, kunwari nasa Seoul, nasa Busan, nasa Daegu, may iba't iba silang dialect. Pero understandable pa rin yun sa akin dahil marunong ako mag-Korean. Naiiba lang kunwari yung kung paano pronounce yung certain words, meron silang way of speaking, meron nadadagdag sa dulo. Pero andun pa rin yung root word. Parang understandable pa rin siya. Pero kasi yung sa atin, dialect, totally kung Tagalog lang ako, wala akong maintindihan dun sa sinasabi nila eh. Napaka-minimal lang eh. Kunwari yung bayot, bayot episode. Kawawa ka naman. Wala to sa Tagalog. Diba? Na-adapt lang namin. Kung parang nalalaman ko lang na bayot is, alam ko nga sa bayot dati, kabayo eh. Nung bata ako. Ang tawag nito. Kasi nung dinicide nila yung language ng Pinas. Naka-center kasi talaga sa Manila yung political power. So yung ini-speak sa Manila is version ng Tagalog na naghalo-halo na. Kasi di ba melting pot siya ng Luzon. Kaya pag ang kausap mo is mga tubong Maynila talaga, may mga words sila na hindi magigets na Tagalog naman. Kunwari yung mag-urong, lumuwas. Tagalog yan? Oo. Ayun yung Tagalog, yung mga malalalim na ganun. Oo. Yung datapuat, yung mga ganyan. Yeah. Siguro kasi may edge lang ako ng slide kasi nag-aral ako ng konti ng Kapampangan, Ilocano, tapos marunong din ako mag-Bisaya. Kaya kahit saan ako mapunta, naiintindihan ko yung mga tao. Except lang siguro sa Waray. Slight, medyo lang. Kasi similar yung words ng Waray tsaka ng Bicol sa Bisaya. Okay. Ganun lang siya. Kaya nakakatawa kapag yung kunwari yung naglo yung mga Bisaya yun eh. Yung palautog. Ano yung sabihin ng palautog? Yung sabihin, bastos eh. Bastos yan. Pero ito yung nakakatawa. Parang for me, na parang hindi naman tubong your native tongue yung ganun. Kapag ginagamit ko siya, hindi siya nagtatranslate sa akin as bastos. Kasi walang wiring sa utak ko na bastos siya. Nagme-make sense ba yun? Na parang kunwari, pag sabihin ko naglululo, versus kapag sinabi ko na yung version nun sa akin,
na parang mas nakakadiri or parang tangina graphic na pag nasabi naglulo, walang dating sa akin eh. Nakakatawa siya eh. Pero sa'yo, dahil alam mo yung nun, Ito yung meaning. oo. Kunwari ito, yung katrabaho kasi sa yung katrabaho ko sa, yung kasama ko sa Korea, kasama ko din sa bahay, Bisaya siya, taga Cebu. Tapos lagi niyang binibiro yung kaibigan namin na na babae, na parang napaka-casual niya lang sabihin na, ikaw pala iyot ka. Yung ganon. Pero alam ko yung ibig sabihin niya, pero walang bigat. Pero pag sinabi mo na K ka, di ba, nahirapan akong sabihin yung K word, pero pag yung iyot, ang dali lang. Nag-make sense ba? Parang, tangina. Nag-make sense. Di ko rin masasabi yun out loud. Yung iyot? Oo, pati yung isang word. Ewan ko. Tayo napunta sa usapan na to. Usapan lang natin yung toxicity ng mga Pinoy sa game. Doon nga, kasi rooted nga yun doon, I think. Yung, dahil may divide tayo. And I think yun din yung Lods eh. Pwede ba ako maging political content? Slight lang. I think yun din yung isa sa mga gravitas ng pagkapanalo ni Digong and yung fanfare ni Digong. Kasi parang finally, putang ina, merong magre-represent sa amin. Yan kinikilabutan ako. Yan parang, for the longest time, parang laging yung kinukutya, yung dun sa, at least dun sa sa area or sa vicinity ko or sa ko na parang laging pagbisaya ganyan. Pero for the longest time, tapos parang napaka-appealing rin kasi ni Digong kapag nagbibisaya siya dun sa national TV na usually hindi naman ginagamit, na parang merong swag na hindi tayo magtatagalog, hindi tayo mag-i-English. Gagamitin ko yung salita ko, magbibisaya ako. And refreshing siya sa tao and lalo na sa Dabawenyo, sa mga Bisaya, kasi putang ina, finally merong leader na nare-represent kami. Sa tingin, ewan ko, parang ko lang yan feeling ko isa yun sa reason kung bakit napaka daming fanbase or daming naniwala kay Digong. Hindi ka nagkakamali. Medyo charismatic talaga si Duterte. Tsaka sa long history ng mga Philippine president natin, parang siya yung unang taga Davao or at least may Bisaya roots talaga. Tsaka kasi, I think yung Bisaya versus Tagalog, rooted din siya dun sa sa nangyayari na parang lahat ng government resources, lahat ng support, lahat ng mga national universities nasa Luzon, nasa NCR. And wala halos support yung sa Mindanao. Kaya nga nung nagkaroon ng Duterte for president, sinuport siya ng mga tao sa Minda kasi finally manonotice or at least yung national budget, maaalat na rin dun sa areas na yun. Kasi pag napunta kayo ng mga probinsya, mako-compare nyo talaga yung backward improvement. Yung parang gano'n na may munisipyo ba dito, may ganito ba? Kahit yung mga municipal hospital, ibang-iba siya pag nasa probinsya ka. Lalo pag nasa Visayas, mas mahirap sila kumpara sa Mindanao. Totoo. Tsaka yung part na sinabi mo, Bonbon, feeling ko baka may mag-correct sa atin. Hindi ko sure. Hindi naman kami on the spot nagpa-fact check. Baka mag-comment kayo. Pero okay lang yun. Gets ko rin naman kayo. Yung nabanggit mo na first si Digong, hindi ko alam kasi kung tama yun, kung first talaga siya. Pero ang gusto ko lang sabihin is, first, I think first siya, sa pagkakaalam ko na, or pagkakakita ko rin na, talagang wini-wear niya sa sleeves niya yung pagiging Bisaya niya. Unlike yung kung meron mang ibang leader na merong roots ng pagiging Bisaya, hindi mo makikita sa kanya yung Bisaya eh. Unlike kay Digong, nung kung paano niya pinapresent niya yung sarili niya, and alam ko parang lagi itong script rin ng DDS or kung sino man na parang baka na misunderstood yun lang si Digong kasi ganyan talaga magsalita ang Bisaya, ganyan talaga ang ng Bisaya. I think mayroong truth doon kasi kahit ayoko sa kanya, I think may truth doon kasi may roots din ako ng pagiging Bisaya. And nung pumunta ako na experience ko kung paano sila magsalita,
paano yung humor nila, iba rin eh. So, hindi ko, anong thoughts mo? Aside dun sa mga rape jokes syempre ibang usapan yun. Pero kung yung humor as it is, iba rin kung paano magta-translate siya sa Tagalog. Na parang, hindi ko nagigets to. Yung humor nito, parang ganyan. Anong thoughts mo dun? Bilang full-blooded Bisaya. Yung factor kasi yung doon, dialect din. Kasi iba yung punto ng mga Bisaya. Tsaka kung paano yung culture, paano yung sistema. So, nag-fact check na ako para sure tayo sa audience natin. Second Bisaya, Cebuano President si Duterte. Ang first is si Sergio Osmeña. Pero hindi naman siya yata nagbibisaya nung time niya. So, sige, baka English yun or Tagalog, no? Nung time niya. Guys, gusto ko lang na kilala niyo naman ako, no? Pagdating sa bagay na to. Pero, I think isa yun sa mga charismatic trait ni Duterte. Kung ako man din Bisaya, tapos meron akong presidente na tang-ina nagbibisaya, represent eh. Right? For the longest time na parang lagi kami nababash sa punto namin, lagi kami nababash sa For the first time, merong proud na tanga na presidente nagsasalita ng Bisaya sa national TV. Iba rin, I would imagine, iba yung dating noon sa tao eh. Tama ba yung ko? Or masyado akong lang? Iba yung dating. Kaya nga hanggang ngayon, hindi nila ma-erase yung parang naging experience ng mga Pinoy kay Duterte. Lalo sa Mindanao. Kahit si Bato, si Bongo, popular pa rin sila. Kasi nga, bihira or parang rare candy. Rare sa mata ng mga tao na may full-blooded Bisaya or nagbibisayang tao sa national government. Anyways, Angkol, masyado tayong natapangent. Balik tayo sa topic natin. feeling ko doon, factor yon yung deeply rooted siya. Pero siguro siya, combination ng iba't ibang factors kung bakit toxic tayo and toxic tayo sa isa't isa. Siguro dahil doon. Yung mga Pinoy, pag nasa mga competitive games, mapadota man yan, mapa-CS, Valorant, or League, matik yung merong may mag-chat ng ina mo, bobo mo. O gano'n. Tsaka yung bona. Tsaka yung yun ba yung mga meme din na, kanina ko ba ito napanood? Mayroong isang content creator na parang nag-post ng reel, tapos narinig niya nag-voice chat yung tangina Bisaya, out na ako pre. Tangina, may Bisaya tayo nga. Yung ganun. Nakakatawa siya for the memes. Pero pag na-experience mo siya in-game, parang mawawalan ka ng gana maglaro. Totoo rin naman. Ganung level. Kasi gusto mo lang naman mag-chill. So bakit kayo magbabardagulan sa open chat tsaka sa voice chat? Totoo. Tsaka may rin yung ewan ko, ang hirap i-discuss nito kasi mapapatangent rin talaga tayo. Yung notion rin palagi na hindi ako magpapaka-hypocrite, nakakatawa siya kapag yung nandun sa moment ng trash tukan. Pero yung underlying na context nun, nakakalungkot lang rin kung i-analyze natin. For example, pag ginagawang pang-atake yung kadalasan, sorry Bonbon, alam ko wala akong ill intent dito. Yung kunwari, ginagamit yung kapag Bisaya katulong, lumuluwas ng Maynila para maging katulong. Lumuluwas kapag yung pag-construction worker, mga ganyan, yung nagiging pang-atake. Tapos ang version naman is ang mga Tagalog kumakain ng pagpag, mga ganun. Kasi nga siya, reflection siya ng social realities din natin. Kaya nga yung mga kalaro ko, lalo yung mga bata, lakas talaga mag-trash talk kahit nasa busy kami. Yung nagsasabi ng, tangina mo, mamatay na nanay mo, pati pamilya mo, yung mga ganon. Pinagsasabihan ko kasi ang toxic nung ganong mindset. Paglaro lang. Kung kayo magagalit ng ganong Pero maliban dyan sa discussion natin ng pagiging toxic ng, let's say, yung toxicity in general, tsaka yung Tagalog versus Bisaya. Personally, ako ang pinakagusto kong i-bully or i-toxic, yung mga konyo.
kapag merong Grabe ka. Yung mga pala English yung no, pala sa English. voice chat. Pero isipin mo, rooted din siya dun sa economic status kasi kapag pala English ka, tapos ako parang squatter area magsalita, 'di ba? Para doon din ang gagaling. Ano, tangina ba't nag-English ka dito? Social ka? Hindi ka dito tangina mo gago. Parang ganun, 'di ba? Pero hindi naman niya kasalanan 'yun kung ganun siya magsalita eh. You know, bro, like bro. Actually, ayoko rin kalaro yung mga puro English. Sinasabihan ko sila na yung English ko nauubos na sa trabaho. Pag nasa Discord ako, magtagalog kayo. Tsaka Bahala kayo dyan. ang arte kasi ng I mean, Accent. merong way of, I think normal naman to, and hindi nyo naman din makokontest to kasi talaga nag-i-exist ka. Merong kultura, I think kultura ba yun na matatawag? Or merong way of speaking rin, conforme sa economic status mo. Tapos pasok, syempre, economic status, pasok na rin doon kung saan school ka nag-aaral. Kunwari, ang daling ipinpoint at tangina, taga Lasal to, taga Ateneo to. True. Totoo yan. Taga Miriam to. Ang dali naman, kitang-kita mo yung taga Letran to, putang na squatter. Hindi, joke lang. Nito, pag mga nagpe-pretend ako nyo, ang dali lang din maspat. Totoo. Ay, doon ako mas na, nag-cringe. Totoo. Akala mo naman konyo talaga. Kasi pag mga full-blooded konyo, mahalata mo rin talaga sa kanila eh. Hindi na ako mag-name ng mga content creator, pero hindi ako natatawa at nagki-cringe ako dun sa mga content creator na yung pinaparody, yeah bro, yung sheesh, tangin na, alam ko yun. Cringe ako. Yung gumagano parang nadumadaan sa ko yan. Yung may ganun, tapos long hair na hanggang dito, kulot. Pag pinaparody niya, I mean, gets naman na nakakatawa siya siguro sa ibang tao, pero parang nag-cringe lang, sheesh. Mga ganun. Hindi rin ako natutuwa dun. Tangina, ito nga, meron yung bagong nade-develop yata, mga BGC accent eh. Oo. Ginawang personality yung pagiging BGC, girly, boy. Tangina. Pero natutuwa ako ngayon, meron akong pina-follow ngayon sa TikTok na separate naman siya. Tapos ang content niya is parody naman siya ng mga Cubao Expo goers na yung tas ang ginagamit niya ng music yung Reyna ng Quezon City. Alam mo yung kanta na yun? Kasi siya yung bakla siya na tapos yung pormahan yung parang hindi talaga normal na parang fashionista na na kakaiba. Parang nakakatawa lang. Meron din, gets mo rin na parang, hindi ko alam kung accurate to, pero sa ko lang, sa notion lang as an outsider, parang, kapag taga Quezon City, ito yung parang mga artist, yung mga ito yung parang pugad ng mga, Ay, pag mga taga Cavite. Joke lang. Bola muna, bago droga. May naalala ako. Nagpunta kami ng Cavite, di ba? Ewan ko ba sa mga taong yun, freestyle yung pagtawid, walang pedestrian. Hindi kami ng mga tropa ko. Hirap na hirap ko yung tumawid. Ang lapad-lapad ng highway. Ko hardcore. Diba? Meron din yung nakwento namin yun. Ay, natanong yata yun nung birthday ni Ray, ba't ang dami daw bakla sa Mandaluyong? Totoo. Bakit puro bakla daw sa Mandaluyong? Shit. Pero totoo daw eh. Ang dami daw. Totoo nga, totoo. May nagpatotoo na tao. Totoo yun, dami. Tapos taga doon din siya. Ay, nako. Okay na siguro yung Lods. Oo. Ang hirap maging Pinoy, pero ano ba magagawa natin? Totoo. Mag-abroad? Tapos na ako dyan. May bala ka bang mag-abroad? Like live abroad? Given a chance. Magandang buhay, magandang trabaho. Mag-abroad ka, ganyan mo yung opportunity?
if for good, no. Okay. Comfortable ako sa buhay ko sa Pinas, kahit Oo. ganito. I mean, compared naman sa majority, siguro ano lang, mga 1 year, 2 years, ganyan. Mm. So, uwi rin ako dito. Walang mag-aalaga sa mga pusa ko. To. Saan ko 'to iiwanan? Pag long distance relationship, sa'yo? LDR? LDR. Ayoko nun. Hmm. Pas. Tsaka sabi ko sa'yo, Ano? nirvana state ako ngayon. Wala akong iniisip na ganyan. Long distance relationship na ba na matuturing kapag taga Maynila ka tas taga Davao yung jowa mo, kunwari, or Cebu? Oo, oo. Sa bagay, Fairview tsaka long distance na yun eh. Bulacan, Cavite nga, long distance na eh. Yung ex mo ba taga saan? Sinong Yung recent. Taga Cainta. Malapit yun dito, di ba? East ba yun? East. Cainta, Marikina yan, di ba? Marikina, Tipolo. Malapit doon sa may Ortigas. Nice. Dami natin pinag-usapan, tapos mga siguro 10% lang yung about sa game. Shoutout sa ex si Bonbon. Tapusin na itong episode na to. Maraming salamat sa ating mga Patreon subscribers. 43 na siya. At kung mag-subscribe kayo, mayroong iba't ibang tier level doon. Mayroong $2, $5, $10, $100. Anong trip nyo na doon? Maraming salamat sa suporta nyo. At sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mike Rubio ng Xcore Gamer, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, si I Am Maku, tsaka si Admiral RD Casimiro, tsaka si Kuya G. Hindi ko na alam yung tamang order, pero sana tama yung naalala ko sa utak ko. Pero yun, maraming salamat sa inyo guys. And kung trip nyong maglaro ng meron kasi tayo guys naka-game access. So kung nakasubscribe kayo sa $2 lang, pwede nyong i-access yung mga games sa library natin. Meron doon yung recent is Clear Obscure, meron tayo doon Horizon Forbidden West, Lies of P, Elden Ring, ano pa ba? Resident Evil 4, Persona 3, dami. Pili lang kayo doon guys. At malapit ko nang madagdagan pa yon at makakaluwag-luwag na sa mga pagsubok ng buhay. So, shoutout rin sa aking, hindi, joke lang. Tawag dito. Bonbon, meron ka bang gustong shoutout? Shoutout. Shoutout ko yung mga taong pumunta ng Super Manila Comic Con today and hanggang tomorrow. Kasi nandun si Dino Cornel. At medyo fan niya ako. Natutuwa ako sa mga content niya for the longest time. Gusto ko yung format niya. Hindi naman ako nayayabangan sa kanya kasi give the man the credits. Pinaghirapan niya yan before siya mag-reach ng ganyan. Ayun. Totoo. Sayang lang kasi hindi ako makakapunta. So, shoutout sa mga nagpunta. Oo nga, natutuwa rin ako kay Dino Cornel. Hindi rin ako nayayabangan sa kanya. And I think persona niya lang naman yun eh. Diba? Tsaka, ang loyal niya. Yan yung pinakagusto ko sa kanya. Loyal saan? Regardless. Sa asawa niya. Okay. High school sweetheart sila. Ayun lang naman. Tsaka, kung context lang siguro, hindi naman sa parang mansplaining or parang masyadong nagmamarunong. Guys, yung nakikita natin ngayon yung success na ni Dino. Matagal na siyang content creator. 10 years siguro? More than 10 years? Oo. Sa kanya, yung ako late ko lang dito nalaman eh. Kasi matagal ko lang alam yung kanta niya, yung Dota, Yan. Diba? Pero hindi ko alam na siya si Dino Cornel. Alam ko lang yung kanta niya na siya pala yun. Diba? Pero hindi siya tumigil and finally nakuha niya yung break niya. So, good shit. Deserve niya rin yan. Deserve niya talaga yan. And, yun. Ngayon ko lang napansin, naka-Tears of the Kingdom ka pala na Nintendo Switch. Oh, bakit? Yan yung binili ko na Switch. Pero hindi ko pa nilalaro yung Tears of the Kingdom. Utang inang yan. Tapon mo na. Hindi ko alam. Alam mo yung feeling na after kong matapos yung Clear Obscure, wala akong maisip na single player games. Kaya ako nag-switch ng Valorant, nag-Helldivers 2, tapos ngayon nag-try ako ng Guild Wars 2. Wala akong drive. Actually, nung nakaraan gusto kong mag-Clear Obscure ulit eh.
So, baka bilhin ko sa Steam, dun ko na lang ulit laruin. I-topic, Ganun yung epekto niya sa akin. i-topic natin yan. Parang nandun yun sa binigay ko sa'yo na topic, pero mahahapyawan lang yung parang ano yun, analysis paralysis. Kasi Ah, na-experience ko din yun eh. Yung ganyan. Kahit naman sa Netflix, Lods, alam mo, na-experience mo na ba, yung ano pa? Na-experience mo na ba sa Netflix yung, kung nag-Netflix ka man, yung parang nag-scroll ka lang, putang ina, tapos namamala, tang na 5 minutes na ako nag-scroll, wala akong maklik na wala kang play. mapili, no? Wala akong mapili. Lumamig na yung pagkain ko, putang ina. Wala, kasi hindi ako makakain kapag walang pinapanood eh. Tangina, wala talaga. Ang nangyayari, bumabalik ako doon sa parang backlog ko, which is kunwari ngayon, nanonood ako ng ng MHA. Fan ka ba nun o hindi? My Hero Academia? Mahiro. Okay lang kahit hindi. Joke. Hindi. Pero nanonood ka, nag-attempt kang panoorin. Hindi pa. Hindi ko trip. Hindi mo trip, okay. Mm. So, yun yung pinapanood ko. And progressing na ako. And surprisingly na nagugustuhan ko siya. Nagustuhan ko na rin naman siya before. Pero na-stop kasi ako. Ang dami kasing characters na pang putang ang daming ang hirap i-ano niya. Hindi siya katulad ng Naruto. Yung Naruto kasi ang daling i-digest kasi team sila. Tapos bawat team merong sari-sariling identity. 'Di ba? Ang dali niya. Ito kasi parang isang buong klase, isang section, labo-labo. But anyway, maliban doon yung ay sige, sorry. Go. Wala akong Nasasabi ko ba? Hindi, sasabihin. yung ngayon Wala yung na. maliban doon, binalikan ko yung yung Bleach. Nanonood ka ba ng Bleach? Oo. Kaso sira yung sa Netflix, hindi ko alam kung bakit. After niya makuha yung episode na after niya makuha yung Zanpakuto niya, yung true form ng Zanpakuto niya. Sorry, ano ka na ba? Baka spoiler. Wait lang. Ang hindi ko pa napapanood sa Bleach yung 1000 TYBW, 1000 Year Blood War arc. Sige, huwag na natin Yung pag-usapan. pinaka-recent. But anyway, yan. Yun yung pinapanood ko ngayon. So, siguro na lang, off-topic recommendation na lang din. Na-enjoy ko yung Bleach. Iba yung, nakakatuwa sa Bleach. Kung before kasi, lumaki kasi ako dun sa quote-unquote Big Three. Alam ko, debatable. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Big Three, One Piece, Naruto, tsaka Bleach yung time na yun. Yung time ko. Ba't ka nag-react? Sige, Big Three ba yun? Yun ba yun? Yun yung One Big Three Piece, namin. Naruto, Bleach. Yes. Magka-generation ba tayo? Hindi. Basta matanda ako sa'yo. Bakit parang yan din yung alam ko na Big Three nung time ko? O di tama yun. Yun yung Big Three talaga. Kasi meron nagko-contest nun hindi daw talaga yun yung Big Three. Never daw pumasok yung Bleach. Ano yung pangatlo? Dragon Hunter, Ball. Hunter? Dragon Ball. Hindi, feeling ko earlier pa yung Dragon Ball eh. Kasi kasabayan yung tatlong yun eh. Yun nga. Na ni-run, in-air. Ito yung parang kunwari sa K-pop, ito yung SNSD, Wonder Girls. Ito yung second boom na talagang nag-boom yung nag-globalize sa anime. Oo. Yun. Ganyan. Pero ang gusto ko lang sabihin kaya ako nabanggit yun is kasi that time nung kasikatan nung tatlo na yun sabay-sabay. Gandang-ganda ako sa Bleach kasi yung Bleach yung medyo may swag. Actually. Di ba na? Magaling yung character design ni Tite Kubo. Si Tite. Lupit talaga yung mga titi na yan eh. Si Kubo na lang. May swag talaga, di ba? Kahit yung mga music na yung music na maganda. Yung mga transformation, di ba? Bangkay. Ganun. But anyway, medyo hindi ko lang nagugustuhan na Hindi ko alam kung yung style of writing ni Tite is yung nakaplano na talaga tapos pumunta na lang siya doon or parang on the spot kasi may history si Lord, si Ichigo. Alam mo ba 'yun? Di ba hollow siya tapos Shinigami? Oo. Meron pa siyang isang lineage galing sa nanay niya. Ang tawag yan. Yung writing style niya kasi for the sake of pahabain niya na lang yung Bleach. Oo, tas more on parang focus sa laban-laban, which is na-enjoy ko naman kasi ang angas ng mga laban tapos yung discovery or parang yung transformation. Ano kaya yung bagong bangkay na ito? Ano kaya yung na ito? May part dyan na hindi ko nagustuhan kaya dinrop ko yung Bleach before nung college days ko. Kasi medyo nalito na rin ako. Ang dami ng sa Arrancar? Oo, yung arc na yan, Arrancar. Tapos gusto ko siyang balikan ngayon sa 1000 Year Blood War kasi maganda daw. Ganda, Lods. Yun. Ganda. Maganda rin yung Naruto. Maganda rin yung Naruto.
Pero, pumangit, ayun ko, baka, hindi ko alam kung ako lang to. O baka ako lang talaga to. Hindi ko talaga nagustuhan yung reveal ng Toby Obito. Doon talaga ako low-hanging fruit, tang inang, Obito to, Toby Obito. Kasi, hindi naman yung big reveal sa Naruto. Ever since na in-introduce si Toby, give away na yung eyes niya. Marami nang may alam na siya si Obito. Nung pinakita pa lang si Toby, sa start ng Shippuden. Yun nga yung pangit doon eh. Yung parang... Sa akin okay lang. Tapos eto pa. Alam ko... tangina. Kung manga reader kayo guys, yung story ni Toby, ni Obito, ano yun, Kakashi Gaiden yun. Hindi yun yung katulad nung kung nanood lang kayo ng anime na parang diretso. Bago lumabas yung... correct mo ako, alam ko kasi nagbabasa. Bago lumabas yung sa Shippuden. Sa Shippuden na kasi pinalabas yun, diba yung backstory ni ano? Filler episode. Filler Kakashi Gaiden. Pero hindi sa manga. Sa manga nakakakashi Gaiden siya, 'di ba? Hindi, meron din sa filler episode ng Shippuden. Pero hindi sa Shippuden, sa ano ba may Shippuden sa manga? Shippuden, I mean yung Kakashi Gaiden, meron siya sa manga, pero sa anime ng Shippuden, meron ding part na in-explain yung history ni Toby. Tapos filler arc yun, ang title, Kakashi Gaiden din. Oo, pero ang pinupunto ko is yung linearity niya hindi katulad ng sa manga versus doon sa anime. Kaya kung sakaling kung manga reader ka, parang ito yung isang factor na I think mas lamang talaga yung manga reader kasi kung paano nakatahi yung Kakashi Gaiden bago mag-Shippuden. Nag-make sense ba? Sorry, may nag-PM sa akin. But anyway, Pain arc the best. Tapos after nun yung War wala na ako ng gana doon. Yun lang. Okay lang ako sa War kasi may part doon ng filler episode about kay Itachi. Saan doon? Sa bandang dulo. Ano doon? Parang yung pinakita kong ano yung ganap ni Itachi before niya i-wipe yung entire clan nila. Oh, spoiler! Napanood ko ba yun? Filler arc yun. Sa War ba yun? Kalagitnaan ng War. Yung mga filler arcs doon, magaganda. Yun ba klaro naman kung ano reason ni Itachi, di ba? Klaro, pero pinakita yung mga details. Like yung girl na interested siya, di ba, ginamitan niya ng Sharingan, tapos nilagyan niya ng illusion na nabuhay silang dalawa, nagpakasal, nagkaanak, bago niya patayin. Mga ganong details. Sige, Shisui, paano niya ninakaw yung eyes, paano napunta kay Danzo, mga ganon. Si Danzo. Okay na, tama na. Sige. Salamat guys sa pakikinig. Maraming nangyari dito. Bahala ka na mag-edit at the sa susunod na episode ulit. Bye. Bye-bye. The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng X-Core Gamer, RD Casimiro, I Am Maku, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Dar Malyari, Batuts, Storm, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben Dre, Leo Cavite, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Jang, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo guys.